Mapagpalang araw mga kapatid. So ngayon po ay alas 7 ng umaga. So as you can see, nandito po tayo sa tabing dagat. Wala lang. Nakaupo lang po tayo dito, nagmumuni-muni. Ngayon po kasi ay Sabado, no? It's Saturday, so free time. Wala pong pasok sa eskwela. Although, mayang hapon po portfolio day po ng mga bata. So, 3 p.m. pa po yun. Kaya, ngayong umaga, free po ako para maligo. So, nandito po tayo ngayon. Wala po akong kasama. Kung napapansin niyo po, mag-isa lang po ako. Wala po akong kasama kasi walang gustong sumama. So, hindi na rin ako nagsama. In short, talagang mag-isa. Literal. Na nag-isa. Mag-isang pumunta. Pero meron pong nag-outing sa kabila. Nasa cottage po sila. Ako hindi po ako nagka-cottage. POUR po tayo ngayon. Kaya dito lang po tayo sa buhangin, kahilata. Nakaupo lang po tayo dito sa buhangin. So, wala lang. Gustong-gusto ko po kasi, routine ko na po kasi yon. Hanggat maaari every Saturday, or Sunday, pag wala pong klase, maliligo po talaga ako sa dagat. I always miss dagat. In weekdays, yung isip ko, laging lumilipad papunta dito sa dagat. Iniisip ko anong gagawin ko sa weekend. Okay, ayan po ako. Ayan. So, ayan. Lulusong na po sa dagat. Tinatry ko po dyan yung tubig, kung malamig ba o hindi. Pero, sa awa naman po ng Diyos, hindi siya kalamigan. Kasi noong unang araw, napaka-init po ng sikat ng araw. Kaya yung kanyang tubig sa umagang ito talagang maligam-gam po. At talaga namang sarap maglunoy sa tubig dagat sa mga oras na ito, mga kapatid. At yung temple niya, talagang akma lang para mas naisin mo talagang maglunoy sa dagat sa mga oras na yun, mga kapatid. Minsan pala, mga kapatid, may isip natin na paminsan-minsan masarap ding mag-isa. Masarap ding mag-isa paminsan-minsan. Kagaya ko dyan, mag-isa lang ako. Pero, hindi ko naman nararamdaman na malungkot ako. Wala akong panghihinayang na nararamdaman. Walang lungkot. Basta yung feeling na masaya lang talaga ako kasi naliligo ako sa dagat. Yun lang. Yun lang, yung feeling na yan. Yun po yung nararamdaman ko honestly sa mga oras na yan. Kahit mag-isa lang po ako, kahit wala akong kasama. So, tama siguro yung sinasabi ng mga expert, yung mga eksperto, kasi ang sinasabi nila, may mga advice sila na you have to walk alone. Minsan daw, paminsan-minsan sa buhay mo, pwede kang mag-isa, as in, walk alone in nature without phone, without anything in your mind and in your hands. Kasi wala kang dala kahit lalong-lalo na yung cellphone. Pero ako meron po akong dala, but wala pong signal, naka-off po yung aking data, as in wala. Yung purpose lang talaga kung bakit ako nagdala ng phone is mag-video lang po talaga ako kasi sayang yung view sa ganitong klaseng lugar, lalo na ganito kaaga, na talagang yung view is amazing, fantastic, as in. Okay,
Mabalik nga po tayo sa ating pinag-uusapan, ano po, tungkol sa paglalakad mag-isa. Literal na paglalakad. Hindi. Yung pagkakaroon po ng moment natin para sa ating sarili. That is, we sometimes we have to walk alone without anybody with us and without even bringing our phones or anything na makakadistract po sa ating isip. Lalong-lalo na yung marami tayong iniisip. Okay? Kasi yung if we walk alone, sabi ng mga expert, yun daw ay nakakatulong para ma-enhance yung ating brain. Especially those people na tumatanda na. So, yung brain daw po ay nagde-decline na. Kaya yung isang ina-advise nila na pwede mo raw gawin is maglakad kang mag-isa. Let yourself walk alone, no? Yung mga quiet moments para sa sarili mo. Yung mga quiet places na may isip mong puntahan. Then, ask yourself, when was the last time I walked alone? Sabi ng mga expert, pag ang sagot mo daw sa tanong na yan is, I don't know, then your brain is not okay. Yes, your brain is not okay. It's trapped. Why? Because we're born to experience life with our own eyes, with our own ears, with our skin, with our hearts. So, kung yung simpleng tanong na kailan mo binigyan ng sarili mo ng pagkakataon na makapag-isa, para makapag-isip, para makapagmuni-muni, ang sagot mo hindi ko alam, then there's really something wrong with you. Sorry po, pero yun po talaga ang sabi ng mga experts. Well, para sa akin, tama naman po sila, 'di ba? Kasi yung kung araw-araw na lang sa buhay natin, yung lagi ang ating ginagawa, trabaho, and then cellphone, and then mag-iisip na naman ng mga problema, and then trabaho ulit, yung mga paulit-ulit na lang na ginagawa natin sa buhay natin, parang unhealthy na yun para sa atin. Kaya nga, we have to nurture ourselves. We have to love ourselves. Why? Because we can't give what we don't have. So, kung nais talaga natin na yung quality love or premium love ang ibigay natin sa ating mga mahal sa buhay, then we really have to love ourselves first. No? At isang paraan na yon, yung maglaan ka ng quality time para sa sarili mo, yung ikaw lang, isang paraan yon para mahalin natin ang ating mga sarili. Pero syempre, yung pagmamahal natin sa sarili, pangalawa lang yan ha, yung unang-una po nating iibigin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi kung wala po siya, wala rin po tayo ngayon dito sa mundo. Kaya mga kapatid, tandaan din po natin na ang pagbibigay ng oras natin para sa ating sarili ay hindi nangangahulugang tayo ay makasarili. Bagkus ito po ay nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng kapayapaan. Ang kapayapaan po ay hindi lamang natin makukuha sa mga gamot o over-the-counter pills, kundi higit sa lahat ito ay matatagpuan natin sa ating kapaligiran, the one of the best medicine na nalilimutan na ng ating mga isipan. Kaya let's walk, breath, watch, listen. Itong ginagawa ko mga kapatid, this is not for weight loss. This is not also for fun, but this is for survival. Alam nyo naman po kung gaano kahalaga ang electrolytes at negative ion sa ating katawan. Sinasabi po ng mga eksperto na ang mga selula daw ng ating katawan at mga mineral na matatagpuan natin sa tubig dagat ay magkatugma. Kaya ganun po talaga kahalaga ang tubig dagat sa ating katawan para po sa pagpapalakas ng ating immune system. Pero mga kapatid, bago ko po tapusin ang vlog na ito, hayaan niyo po muna akong mag-iwan sa inyo ng isang magandang paalala mula po sa aklat ni Isaías, chapter 43, verses 18 to 19.
Ang sabi po dito, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Maraming salamat po ulit mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat.